So ilo no, ngayon no, ang pag-usapan natin itong tungkol sa mga tao dito sa mundong ito no, na mga maimpluwensya, mayaman or mga sikat no, na namamatay dito sa mundong ito. At saka i-compare din natin sila doon sa mga taong mga mahihirap, mga pulubi na walang inaasahan sa kanilang buhay kundi ang Panginoon. Dito sa mundong ito, kung ang isang tao mayaman, maimpluwensya, sikat, maimpluwensya, may posisyon or ano pa man, kung yung tao na yan mamamatay yan, maraming mga tao na magpo-post or ikakalat ang kaniyang mga picture at sasabihan, sino ba si Kuan ganito? Andun yung mga background nila. Kung lahat ng mga mabuti, andoon yung mga background nila, di ba? Mapapansin mo yan. Andoon yung mga background, matulungin, mabait na asawa, mga ganito, ganyan, kahit pa ang nakikita lamang ng bawat tao na gumagawa nito, isa panglabas lamang na anyo. Pero ang sa kalooban yan, hindi nila alam. Ito ang pagkakaiba ng mga tao na namumuhay na makamundo kaysa doon sa mga tao na mga mahihirap na walang ibang inaasahan kundi ang Panginoon. Pansinin nyo, yung mga taong nasa bundok, mga taong mga mahihirap, mga pulubi, yan sila na halos isang kahig, isang tuka. Yung mga tao na yan, walang ibang inaasahan yan kundi ang Panginoon. Hinihintay lamang nila na matapos ang buhay, ang pagbabalik ng Panginoon. Kung ang isang mayaman mamamatay, pinupuri yan ng mga tao. Pinupuri nila yan. Pinapakalat nila yan, ito mabait yan, ito ganito, ganyan. At ang isa namang mahihirap, pag namatay din, tahimik lang yan at walang tao pumupuri dyan. Walang nagsasabing mabait si Kuan, ganito, ganyan, kawawan. Wala. Pero itong dalawang taong ito, maikumpara mo na iba-iba ang kanilang destination sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang mga tao na pumupuri doon sa mga taong maimpluwensya, mayaman, sikat, may posisyon, na mamatay, hindi nila alam kung ano ang nangyayari doon sa taong yun after ng kamatayan niya. Kasi sinasabi dito sa kasulatan, lahat ng katotohanan malalaman mo pagkatapos ng iyong kamatayan sa mundo. Hindi nyo alam pero pinupuri nyo sa mundong ito. Kung yung tao na yan napupunta doon sa kapahamakan, kung nakikita niya ang ginagawa ninyo na pinupuri niyo siya, kahit siya mandidiri sa inyong ginagawa. Itong mga pulubi, dito sa kasulatan kasi sinasabi dito, pinili ng Panginoon ang mga mahihirap upang magiging mayaman sa kanyang kaharian. Mapalad kayong mga tao na mga mahihirap at gutom ngayon kasi bubusugin kayo. At mapalad kayong mga tao na ngayon umiiyak dahil pagdating ng araw magsitawa kayo. Yan ang mga sinasabi ng ating Panginoon dito. Mga mahihirap. Pero anong sinasabi niya doon sa mga taong mayaman, maimpluwensya, sikat? Kawawa kayong mga taong mayayaman. Kasi natanggap na ninyo ang inyong gantimpala. So ibig sabihin, ang lahat ng gantimpala pala nila dito sa mundong ito, kinuha na nila. So pagdating pala doon sa judgment day, pagharap sa Panginoon, wala na. Kasi kinuha na lang dito sa mundong ito eh. Pagdating pala doon, wala na. Yan ang nangyayari dito sa parabol sa nangyayari kay Lazaro at saka sa mayayaman na tao, yung mayamang tao. Yung mayamang tao, pinupuri yun. Siyempre, lahat ng gugustuhin niya, makukuha niya, sikat siya. Sikat siya sa isang bayan, sikat siya sa isang syudad, or ano pa man. Pinupuri siya ng bawat tao. Noong namatay siya, lahat ng mga tao sa paligid niyan pupupuri sa kanya. Mabait ito si Kuan, ganito. Siguro, rest in peace na, no? Makapagpahinga ka na rin kasi ganito, ganyan. Pero ang hindi alam ng bawat tao na sa likod pala ng kamatayan niya, andoon pala sinusunog sa impyerno. Yun ang nangyayari doon sa mayaman. Doon kay Lazaro. Kahit sino na pinandidirihan, kahit sinong tao na every time na makikita siya pinandidirihan, ganun din ang nangyayari dito sa atin.
sa mga mahihirap natin dito, mga tao, mga pulubi. Every time na makikita mo sila na may sugat-sugat, ganito, mabaho sila kasi wala na sila ligo. Kasi alam mo naman, mahihirap mga pulubi. Pinagsalitaan natin ng mga masasama. Ay, ano ba yan? Mabaho. Ayan, makakadiri. Ganito, ganyan, nakakadiri. Alam nyo ba? Baka pagdating ng araw, matulad yan kay Lazaro. Pagkamatay niyan, yan, doon yan sa ng Panginoon, sa kaharian ng Panginoon, kasama ni Abraham. Yun ang nangyayari. Ito ay isang hindi lamang kwento or parables. Ito ay nangyayari talaga. Mayayaman na pinupuri, mahihirap na tahimik, na namatay. Iba-iba ang kanilang destination. Yung mayayaman, pinupuri sa mundong ito, pinupuri ng bawat tao na ganito, babae, ganito, ganyan. Namatay doon sa impyerno. Yung mga tao mahihirap na pulubi, mga mahihirap na needy, walang ibang inasahan kundi ang Panginoon, namatay din. Pero doon sa kalulatian ng Panginoon, nagsasaya, natutuwa. Ano ngayon? So, dito sa mundong ito, dito mo maintindihan ang sinasabi sa kasulatan. Do not love the world and anything in this world. Huwag niyong ibigin ang mundong ito o ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kasi ang tao nagmamahal sa mundong ito, the love of God is not in him. Yan ang sinasabi dito. Kung ikaw, ibigin mo ang mundong ito, ginawa mo ang iyong sariling magiging kaaway ng Panginoon. Hindi ako ang nagsasabi nito, kundi ito yung sinasabi ng ating Panginoon dito sa kasulatan mismo sa Biblia, the source of faith, the source of truth, the foundation of truth. Itong Biblia. So lagi nating intindihan ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ang mga taong makamundo at mga taong makadiyos. Iba-iba ang patutunguhan yan. Kahit pa pinupuri ang isa at ang isa hindi. Yan ang mangyayari dito sa mundong ito. So thank you very much. God bless everyone.